Alleluia, 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 Alleluia. Tayo'y may isang Ama at Guro natin isa, si Kristo na anak niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigki sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo mo na ang lahat. Maligayang pagbati po sa ating mga kadeboto mula po rito sa Pilipinas hanggang sa ibayong dagat sa pamamagitan ng ating live stream. At sa natatanging paraan, nais ko pong batiin yung mga pilgrims natin na makakasama ni Father Robert sa kanilang pilgrimage sa Bohol. Tama po ba? Ito po sila. Ayan, ha? Palakpakan po natin. Pahigit 30 po sila na lalakad for a holy pilgrimage. Isang banal na paglalakbay, karanasan ng pagdarasal, pakikinig, pakikisalamuha sa isa't isa, at of course, sa pagkikiisa sa Panginoong Jesus. Ayan. Ngayon po ay binabalo tayo ng napakaraming kontrobersya. Bilyong-bilyong piso ang hinahanap kung nasa saan na. Ngayon, nagtuturoan na po sila. Tinatanong natin, sino kaya ang madidiin sa bandang huli? Ang politiko ba? Ang kontraktor ba? Minsan nakapanginginig ng laman, sabi natin, ano? Dahil hindi naman biro-biro yung mga halagang nawawala. At alam po natin, ang perang yaon ay galing din sa ating mga pinagpaguran, sa mga buwis. Ang sabi nung ilan, grabe,
nasaan ang konsensya? Tanong natin, ano? Nasaan ang konsensya? Na habang sila ay namamayagpag sa karangyaan, maraming Pilipino ang nagtitiis, lubog sa baha ng kahirapan. Sabi nung ilan, ano? Alam po ninyo, mahirap isipin o lutasin ang problemang yan. Pero meron akong ilang maihahain sa atin para marahil maunawaan at malaman natin ang gagawin natin na ito ay hindi na magtagal, lalo na sa kinabukasan ng ating mga anak. Ito ang tungkol po yan sa konsensya. Konsensya. Ito ay kakayanan natin sa ating kalooban para maramdaman, matunghayan, mapagtanto kung ano yung tama, mali, masama, para makita natin kung ano ang dapat at hindi dapat gawin, ano ang panlalamang sa hindi, ano ang nakasasakit sa hindi, ano yung kalugod-lugod sa Diyos at hindi, ano yung kapakipakinabang sa iba bilang isang uri ng pagmamalasakit o hindi. May mga iba-iba po kasing uri ng konsensya. Alam niyo po ba yung iba't ibang uri ng konsensya? Kasi sa konsensya tayo humuhugot kung ano ang gagawin natin. Meron tayong una sa lahat tinatawag na totoo at tamang konsensya. Ito yung hinubog na konsensya, hinubog sa tamang katuruan, pinalaki ang taong ito sa tamang pamamaraan, ipinakita ang magandang halimbawa, nakita ang pagkakaiba ng tama sa mali, mabuti at masama. So ang taong may correct conscience, ito yung tao na alam niya ang tamang gawin. At ang gagawin niya kung ano yung mabuti, totoo, at kalugod-lugod sa Diyos. Ganun po ba ang ating konsensya? Pero merong pangalawang uri ng konsensya. Ito yung tinatawag na doubtful conscience. Nagdududa, ika nga. Ito yung konsensya na hindi niya alam kung tama o mali. Totoo ba o hindi? Nararapat ba o hindi? Doubtful. Marahil ito ay pinalaki, ngunit kulang. Kulang yung pagtuturo. Kulang yung paghuhubog. Ika nga maligamgam. Kaya itong taong ito, nagdududa, hindi niya alam kung ano ang tama at mali, mabuti. Kaya minsan po, ito yung uri ng konsensya na hanggat maaari, huwag kang magdidesisyon. Kasi nagdududa ka Yun po yung pangalawang uri ng konsensya. Meron tinatawag tayo at iiksian ko na lang, yung ikatlo. Ito yung tinatawag na erroneous conscience. Erroneous. Ano ibig sabihin? Mali. Maling konsensya. Dalawang uri po yung maling konsensya. Isa, yung scrupulous conscience. Yung scrupulous conscience, ito yung lahat na lang may mali, lahat na lang masama, wala nang tama sa iyo. Lahat na nakikita mo sa ibang tao, mali. Uy, tama yan, mali yan, kasalanan yan. May alam ba kayong ganun tao? No? Kasalanan niya, masama yan. Scrupulous. Masyadong meticuloso. Lahat na lang mali. Pero meron tinatawag na lax conscience. L-A-X. Lax. Ibig sabihin po, ito yung walang pakialam. Walang pakialam kung tama o mali. Wala siyang pakialam kung ano yung mabuti at masama. At minsan, yung maling ginagawa, para sa kanya tama pa. Nakuha niyo po ang ibig sabihin?
Lacks conscience. Wala siyang pakialam kung makakasakit siya, kung siya ay makapanlalamang, may mahihirapan bang iba, meron bang maaapi dyan. Itong lacks conscience, ito yung minsan, kahit yung mali niyang ginawa, ay kanyang nirarason na tama. Gina-justify as correct. Nakakatakot yung ganon. At marahil, yung mga tao na umaabuso sa kapangyarihan, yung mga tao na hindi isinasaalang-alang ang kapakanan ng mas nakararami, yung mga tao na nakukulong sa kanyang sariling mundo, gusto, ego, kapangyarihan, power, marahil lang po, ito po yung mayroong tinatawag na konsensya, pero lacks conscience. Lahat naman tayo may konsensya kasi eh. Magkakaiba nga lang ng konsensya, uri ng konsensya. Ano po sinasabi ko dito? Ang sinasabi ko po dito, wag po nating isasawalang bahala. Wag nating isasawalang bahala yung pagpapalaki natin sa ating mga anak. Huwag nating pababayaang ang social media ang magturo sa kanila kung ano ang tama at mali. Huwag nating hayaan ang lansangan na magturo sa kanila kung ano ang tama at mali. Siguraduhin po natin na nakakapakinig sila ng salita ng Diyos, ng katuruan ng Panginoon. Siguraduhin po natin na nakikita nila at nasasaksihan nila kung ano yung magandang halimbawa na ipinapakita natin bilang mga magulang. Yung po yun, nagsisimula iyan mula sa pagkabata. Nasa sa atin po kung ano ang magiging kakahinatnan ng ating bansa sa mga darating na panahon. Sa ngayon, troubleshooting ang ginagawa natin ngayon. Ginagawa na lang natin po ng remedyo yung systemic evil ngayon. Pero what we can do is for our future. Yung ating mga kabataan. Huwag nating isawalang bahala ang kanilang tinatanggap sa kanilang kapaligiran. Si Santa Rosa de Lima, napakagandang babae po niyan. Napakagandang babae. Maraming manliligaw yan. Gustong makuha siya. Kahit ang kanyang mga tatay gustong mag-asawal siya. Pero si Santa Rosa de Lima, kaya nga tinawag na Rosa, kasi yung mukha niya na parang rose. Napakaganda. Maraming naghahangad, nag-aasam sa kanya. Pero si Santa Rosa de Lima, bata pa, itinalaga na niya ang kanyang sarili sa Diyos. Sa isang murang edad. Kaya bata pa siya, naglalaan na siya ng maraming oras para magdasal, para makinig ng salita ng Diyos, para manalangin. Kaya nung lumaki siya, hindi siya basta natinag ng tawag ng laman. Hindi siya agad natinag doon sa impluwensya ng mundo nung panahon niya. Hindi. Naging matatag siya. Naging maganda ang paghuhubog ng kanyang konsensya. Kaya hanggang bandang huli, siya ay nanatiling tapat sa Diyos. Maligaya siyang nakapamuhay dahil alam niya tama ang kanyang konsensya sa mata ng Diyos. Anong ginagawa natin ngayon sa ating konsensya? Paano natin hinuhubog ang ating konsensya? Anong uri ng konsensya mayroon tayo? Kasi yan ang magsasabi kung ano ang susunod nating hakbang o desisyon sa buhay. Siguraduhin po natin na gagawin natin ang lahat, buong pamilya, na tayo po ay mahuhubog
ang ating konsensya ay mahuhubog sa tamang pamamaraan, pagdarasal, pakikinig ng salita ng Diyos, pag-aaral, para nang sa ganon, ang ating konsensya ay mahubog ng tama at ang ating ikikilos o gagawin ay kalugod-lugod sa Diyos.